aking palagay, dahil nga, may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang araw bago sana ipatupad ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Maraming transport groups ang nadismaya, kabilang ang Pasang Mazda. Hindi raw ito dapat binawi ng Pangulo dahil kahit maliit ang inaprubahang fare hike, makakatulong pa rin ito sa kanila. Sa puntong ito makakausap natin si Roberto Ka-Obet Martin, National President ng Pasang Mazda. Magandang tanghali po sa inyo, Ka-Obet. Hi, Ma'am Cheryl. Good afternoon. At kumusta po kayo at ang mga nakikinig at nanonood sa atin? Kayo po, Ka-Obet, kamusta? Ay may mga sumali ba sa inyong hanay sa Tigil Pasada ngayong araw? Alam mo, Cheryl, nag-iintay lang kami ng meron kami pagpupulong ng mga grupo namin, truckers, buses, at may-schedule namin yan at the earliest possible time. At yun nga po, kami narulungkot sa pagkakapigil ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa fare increase na supposed to be today na po ang implementation. Ginagalang po namin ang desisyon ng Pangulo. Subalit, ang tanong ko lang, Cheryl, yung ayunang sinasabi niyang AX na 5,000, yung ayudang sinasabi niyang fuel subsidy na 10,000, dito po sa pagkakataon nito, nagtaasan ang presyo. 10 to 12 days lang po namin magagamit yan. Wala na po iba kaming pagkukunan. Kanya nga po yung sinasabi niya na meron pang mga ayuda ibibigay, yung free rides, kailan pa ho yan? Kailan pa? Nasabi niyo po sa isang interview na may nagsusulsol sa Pangulo kaya binawi ang fare hike? Yan ho ang aking talagang duda ko sapagkat kung makikita po natin si Secretary Banoy ng DOTR at si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB, hindi po magdidesisyon ng ganyan nang walang basbas ang Malacanang. The other day, Cheryl, kasama si Secretary Gatchalian, si Secretary Banoy ng ating Pangulo, nagbigay sila ng ayuda sa mga tricycle at yan ay alam kong binindisyonan niya yan. Pagkatapos, babawiin niya. Kanya sabi ko, siguro may mga sulsulero dyan sa Malacanang na talagang ang gusto lamang ayon sa sinasabi niya, kawawa ang mga commuters. Paano naman po ang jeepney drivers? Kami po ba'y hindi mamamayang Pilipino? Wala po ba kaming lugar o puwang sa ating pamahalaan para hindi pagbigyan at hindi intindihin, unawain? Yan po yung mga katanungan sinasabi sa ating Pangulo. Direrespeto ko po ang desisyon. Subalit, ano naman pong alternatibo ang bibigay niya para makaahon po kami sa mabigat na problema ang aming kinakaharap ngayon. Ka-Obet, kanina na mention nyo na po ito nga tulong. Yung dagdag tulong po sa mga tsuper at operator. Itong 5,000 pesos na ayuda mula po sa DSWD at 10,000 pesos naman na fuel subsidy. Sabi nyo ho, hindi ito sasapat. Ano po ba ang dapat? Magkano ba yung sapat na tulong ng pamahalaan dapat? Siguro po, Cheryl, mapag-aralang masusi ng Pangulo yan at sarili niyang desisyon to, na yung pong ibinaba at kanyang inyata kay Secretary Lopez, kay Chairman Vigor, ipatpad po yung fare increase na yan para naman kahit paano ay maka-even kami. Hindi pa rin kami makaka-even. Sapagkat sa 2 pesos o piso, makapag-peperi kami ng 300 passengers. Sa modern jeep, 600. Sa traditional jeep, 300. Ang consumption po ng malalayong ruta sa 30 liters times 40, 40 pesos na itinaas, 1,200 na po ang nawawala. At sa mababang ruta, lagi ko itong inuulit-ulit, Cheryl, sa mga nag-i-interview sa akin, ay nas 20 liters, nasa 700 to 800 pesos. Sana po yan ay maging batayan niya. Kapagkat kung maikinig ho tayo doon sa mga bagay na hindi makabubuti, nagkakaroon ng kaguluhan sa hanay ng transportasyon. Kami po'y naguguluhan.
hindi po namin maintindihan kung bakit gano'n. Sabi niyo nga ho, may nakatakda kayong pagpupulong sa Department of Meron po. Transportation. Kaugnay po nitong hinaing ninyo, kailan po ito at ano ang inaasahan yung resulta? Well, yung pong pagpupulong namin na Cheryl, sa inyo na lang muna to, pansarili lang ho namin mga transport group ito. Kasama namin ang truckers, kasama namin ang buses, TNBS, ang jeepneys. At yun pinaplano namin sa lalong madaling panahon, kung hindi humamya, ay bukas po yan. At amin pong pagkakaisahan kung anong pinakamagandang magagawa namin para maipahatid sa Pangulo ang aming mga karaingan at ang aming mga kahilingan. So after your meeting today or tomorrow, may nakatakda na rin po ba kayong pagpupulong sa pamahalaan? Well, sa Chairman Bigor po, nakatakda po kami na bukas at sa kay Secretary Giovanni Lopez, ang kalihim, hinihintay po namin yung confirmation ng kanyang secretary sapagkat kami naman po kasi Cheryl, hindi naman anti-money, tigil pasada, hindi ganyan. Pero nabanggit ko rin kanina, maaaring lumabas na si Kaobit ng kalye at ang grupo namin. Ayaw na ayaw ko ng ganitong sistema. Subalit, hindi na ho namin talaga ito makakaya at gagawa pa rin kami ng pamarama ko namin ito sa POP. Subalit, kung hindi na magagawa, lalabas na po kami ng kalye. Muli, Ka-Obet, ano po ang ating mensahe sa ating pamahalaan sa gitna ng krisis dahil nga po sa mahal ng langis? Siguro po, kauna-una sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos, mahal na Pangulo, bilang leader po na isang hanay ng transportasyon, nakikiusap po ako na sana po pag nagdesisyon kayo, kayo na lang. At ito'y nakababagay o tumutugma sa mga pangailangan ng sambayan ng Pilipino, anumang sektor. Sektor ng transportasyon, sektor ng magsasaka, sektor ng magtitinda, all walks of life. Bilang Pangulo po namin kayo, nirerespeto namin kayo. At malaki po ang tiwala namin, kami inyong dapat na maunawaan. Hindi lamang po ang ating mga commuters. Ang commuters, Cheryl, nagtitip. Yung iba, 15 na binibigay, iba 20 na. Inyo na yan at talagang nakikita namin ang paghihirap sa laki ng presyo ng petrolyo. Kanya nagtataka ho ako. Iba ang damdamin ng kapwa natin Pilipino, kami naunawaan. Pero after, ba't ganun? Yun lamang po. Marami pong salamat, Pasang Mazda National President Roberto Ka-Obet Martin.